Posible nga na itong si Tyrus Hill, ang 6'6" na wingman ng Blackwater Bossing ay mapunta na dito sa Magnolia Chicken Templados at ang ipapalit nila dyan ay itong si Jerick Ahanmisi. Mukhang yan ngayon ang tinitignan na gawin ng Blackwater Bossing. Itong si Tyrus Hill, alam natin nagpakitang gila siya nung nasa Converge pero hindi masyadong nabigyan ng minuto. At parang ganoon din ang nangyayari dito sa Blackwater Bossing. Hindi rin siya nabibigyan ng minuto na medyo nakapagtataka dahil mahusay naman siya na player. Pero dito sa Magnolia Chicken Templados, diyan siya sigurado mabibigyan. At sa tingin ko magiging okay na okay kung yan ay mapunta dito sa Magnolia dahil ito ay magagamit ni Coach Chito Victorero dahil bilang isang experienced player, madadagdagan yung tinatawag na lakas nito. Kaya sa tingin ko magiging sa ngayon ay very welcome move kung makuha nila itong si Tyrus Hill. Malamang ito si Jerick Ahanmisi, gamitin din yan nitong si Coach Jeffrey Carriazo para pandagdag dito sa kanyang lineup. Lalo na at baka mabawasan sila ng guards. Alam naman natin na ito si Cedric Barefield ng balita baka hindi magtagal yan dito sa tinatawag na Blackwater Bossing. Kaya nga kung sakasakali na makuha nila ito si Jerick Ahanmisi, kahit papano ma-offset nila yung pagkawala ni Barefield pagkatapos ng 1 year. Alam natin yung potential ni Ahanmisi bilang scorer at parang yan ang tinitignan ni Coach Jeffrey Carriazo. So sa tingin ko bagay talaga ito si Ahanmisi. Fair trade naman yan dahil pareho silang bench players at hindi naman masyadong nagagamit. Pero pag nagkalipatan ng koponan, baka dyan pareho na makita natin kung ano kaya nilang gawin. At eventually, lumabas na yung talagang laro nitong si Tyrus Hill dito sa Magnolia bilang isang defensive at offensive player at perfect complement yan para dito kay Xavier Lucero. Sinabi ng TNT Tropang Giga na ilalagay na nila dito sa lineup nila si Ping Eximiniano at si Almon Bosotros. Mukhang magiging short contracts ang ibibigay ng TNT dyan para ipakita kung ano kayang gawin ng mga nabanggit na players. Ito ang naging resulta dahil nga sa dami ng injuries na dinaranas nitong TNT. Ang balita ito si Kelly Williams hindi raw free agent niliwanag ng TNT. Kung hindi, under contract pa rin sa kanila pero binibigyan nila to ng pagkakataon na magpahinga pa dito sa US dahil meron daw to yata tong injury. Samantala naman si Ryan Reyes isang unrestricted free agent with rights dito sa TNT. So technically parang wala na rin siya dito sa kanilang lineup. Kaya mukhang mayroong mga pagbabago na magaganap dito sa TNT sa ngayon. Tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito. At mukhang ang maliwanag sinabi ng TNT Tropang Giga na kahit sabihin natin pumapasok sila sa isang rebuilding, ay gusto nila siguraduhin na magkakaroon pa rin sila ng malakas na lineup. Dito si Eximiniano o si Vosotros hindi na bata yan. Pero kung titignan natin baka magawan pa rin nila ng paraan para ipakita na deserving pa rin sila maglaro dito sa PBA. Dahil mukhang yan ang titignan ngayon ng TNT at i-evaluate. Siyempre kung maganda maging performance nila, ay kukunin yan kaagad-agad at bibigyan ng mas mahabang kontrata. So tignan natin kung ano mangyayari dito. Ang maliwanag ang TNT Tropang Giga ay gusto na maging malakas yung lineup nila para nga naman siyempre hindi masayang yung pagbabalik nitong si Ronde Hollis Jefferson. At mukhang gusto nilang gawin na siguraduhin na mga paghalo ng veterano at mga bagong players ang ilalagay dito sa TNT para magkaroon sila ng fighting chance para dito sa Governors Cup. Medyo rebuilding sila ngayon kaya abangan natin kung ano magiging sitwasyon dito sa TNT Tropang Giga. Pero syempre kung si Vosotros at si Eximiniano, masaya ka na nabigyan ka pa ng isang pagkakataon.